Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin noon. Hindi ko rin alam kung paano ako napadpad sa lugar na iyon. Pero isang bagay ang tiyak. Naroon ako sa isang liblib na probinsya sa Leyte noong taong 1995. Ako si Tupe, isang binatang 24 anyos na napag-alamang may dugong albularyo. Ako'y tinaguriang may natatanging biyaya mula kay Lolo Gracio. Meron siyang anting-anting na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang makapaglakbay sa mundong puno ng mga aswang. Hindi maintindihan kung bakit napili ako, pero mabigat ang pasanin sa aking mga balikat. Ang kwento ay nagsimula sa isang gabi ng Kapaskuhan. Matindi ang kaba sa aking puso, pero mas matindi ang determinasyon na labanan ng kadiliman. Sa gitna ng malakas at malamig na simoy ng hangin, inisip ko ang mga nilalang na nagliliparan sa dilim. Noong pumasok ako sa bayan, tila naging iba ang pakiramdam. Nabago ang dating masaganang lugar. Ngayon, ito'y kagimbal-gimbal at napuno ng kadiliman. Kahit nakasalukuyang nagdiwang ng Kapaskuhan, hindi mawawalang pangamba sa mata ng mga tao. Alam ko, may nararamdaman silang hindi tama kahit hindi nila alam ang tungkol sa aswang. Dahil sa iyo, Tupe, kailangan mong gampanan ng papel na ito. Sambit ng boses ni Lolo Gracio sa aking isipan. Huwag mong hayaang lamunin ka ng dilim. Ang anting-anting ay nasa iyong mga kamay. Sinimulan ko ang paglalakbay sa madilim na kalsada. Dala ang alitap-tap na nagbibigay ng ningning. Naramdaman ko ang hindi pangkaraniwang halimuyak sa paligid habang ako'y naglalakad. May mga matang sumusunod sa akin mula sa anino ng mga puno. May nabatid akong kakaibang mangyayari pagdating ko sa sentro matapos kong marinig ang malakas na tilaok ng isang manok. Sa pagpasok ko sa isang masikip na daanan, biglang nawala ang liwanag mula sa aking alitap-tap. Nagmistulang isang madilim na lungga ang buong lugar at nakita ito sa kabilang dulo. Ang kanilang muka ay nakita ko sa mga mata ng ilaw. Ang mga ito ay kahindik-hindik. Ang muka ay puro ngipin, asul ang mga mata at maitim ang balat. Sa paglipanan ng mga aswang, nadarama ko ang mga mata nilang patuloy na sumusubaybay sa akin habang umiikot ang aking ulo. Hindi ko ito kayang palampasin. Bulong ko sa aking sarili at dahan-dahan akong lumakad patungo sa grupo ng mga aswang. Isang matindi at malakas na sigaw ang bumulaga sa akin mula sa dilim. Tupe, huwag kang papasok doon. Sigaw ng isang boses mula sa likod ko. Napalakas ang kaba sa aking dibdib at agad akong lumingon. Si Mang Jose, ang matandang mangingisda na matagal ng kaibigan ng aking pamilya. Nakatayo ito roon na may hawak na isang makintab na tabak. Anak, iwanan mo na sila. Hindi mo kayang labanan ng mga yawa na yan. Pero hindi ako nagpatinag. Sa tulong ng espesyal na kapangyarihan na ipinagkaloob ng anting-anting, naglakad ako upang harapin ang mga aswang. Sa bawat hakbang ko, unti-unti silang nababawasan at nawawala sa madilim na lugar. Kahit na mayroon akong kaalaman na hindi ito magpapatuloy, nangyari pa rin na sa oras na yon ay nanginginig ang aking mga tuhod. Biglang sumikat muli ang liwanag matapos magdilim at nang bumukas ulit ang aking mga mata, nasilayan ko ang isang malawak na kagubatan ng mga alitap-tap at ang mga puno roon ay bituinan sa kanilang hiyas na ginto at pilak. Hindi maipaliwanag ang ganda na dumating at sumakop sa mundo ng mga aswang. Sa aking paglalakbay, natagpuan ko ang isang napakasarap na lugar na para bang isang paraiso. Hanggang sa gitna ng kaharian ng mga alitap-tap, nanatili ang takot sa loob ko. Nakatitiyak ako may mga ibang pagsubok pa na haharapin. Lalong mas malala, mas nakakatakot.
Ang lakad ko sa kaharian ay nagbigay daan para mapagtanto kung may iba pang mga nilalang na naninirahan doon. Sila ang mga taong nakitaan ng pinakamaliwanag na anyo at sila rin ang nagbibigay ng iba't ibang klaseng ilaw sa kaharian. Pagdating ko sa sentro ng kaharian, doon ko natagpuan si Alitaptap, ang hari ng lahat ng mga alitaptap. Hindi mo inaasahan ang iyong nadatnan, ano? Bulong ni Alitaptap sa isang tinig na nakakapanginig. Ikaw ang pinili ng anting-anting na maging tagapagtanggol ng mga nilalang dito laban sa kadiliman. Pero hindi madali ang iyong misyon, Tupe. Ikaw ang susi sa kaligtasan ng kaharian. Subalit, may isang pagsubok ka pang dapat harapin. Sabi niya, at biglang naglaho ang paligid. Napagtanto ko na nasa isang kakaibang dimensyon ako. Ang tanawin ay puno ng mga alitaptap na nagbibigay liwanag sa paligid. Doon sa kabilang dako ng dimensyon na ito, paliwanag ni Alitaptap, may isang puwersa ng kadiliman na kailangang pigilan. Isa itong demonyo na nagtatago sa madilim na kagubatan at nagdadala ng takot at kamatayan sa aming kaharian. Walang pag-aalinlangan, tinanggap ko ang hamon ni Alitaptap. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng anting-anting, hinakbay ko ang kakaibang dimensyon na iyon. Ang kagubatan ay napuno ng nakakatakot na katahimikan at ang malakas na hangin ay nagdadala ng mga bulong ng kadiliman. Sa paglalakbay ko sa madilim na kagubatan, nararamdaman ko ang init na bumabalot sa akin. Parang may mga mata na nakamasid sa bawat hakbang na aking tinitiis. Nang biglang bumagsak ang kanyang kaluluwa, may kakaibang takot na sumapi sa aking puso. Bawat paglipat ko ng paa, tila mayroong malapit na panganib. Ang mga puno na parang may sariling buhay ay sumasabay sa aking galaw. Bawat hakbang, bawat siklab ng liwanag ay nagdadala sa akin sa masalimuot na kagubatan ng dilim. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakbay, narating ko ang lugar kung saan naninirahan ng demonyo. Doon, sa gitna ng madilim na kagubatan, nakita ko ang isang matandang babae na nakatindig doon na may malaking sungay. Ang kanyang mga mata ay parang nagliliyab sa apoy at ang kanyang presensya ay nagdudulot ng matinding pangamba. Tupe, ang batang albularyo, sabi ng babae sa isang tinig na bumabalot sa aking mga pandinig. Hindi mo kayang pigilan ng aking kapangyarihan. Handa ka na bang mamatay? Hindi ako natakot. Napagkalooban ako ng lakas at tapang ng kaharian ng mga alitaptap. Nangyakma ko ang aking anting-anting na buo ang laban sa akin at sa demonyo. Ang takot ay umusbong sa kagubatan dahil sa pagitan ng mga galaw ng liwanag at dilim. Kumislap ang alitaptap, lumalaban ang aking mga kamay sa dilim. Kamatayan ang itinatanim ng demonyo sa kanyang bawat galaw. Kahit matapang ako, napagtanto ko na ang demonyo ay isang makapangyarihang nilikha ng dilim. Hindi ko alam kung kaya kong mapawi ito. Pero ang aking mga mata ay nakatutok sa iisang layunin. Yun ay ipagtanggol ang kaharian ng mga alitaptap. Nagpatuloy ang laban. Sa pagkakaroon ng anting-anting ay naghahatid ng dagdag lakas na mas maaasahan kumpara sa aking sariling abilidad. Sa tuwing lumiliwanag itong ilaw na ito, mas nagiging malakas ako at unti-unting nawawala ang mga kapangyarihan ng demonyo. Kapag bumagsak ang demonyo, mararamdaman ng biglang kahayagan sa kagubatan, nabigyan ng buhay at kulay ang dating madilim na lugar. Maraming alitaptap na nagsimulang lumabas sa kapaligiran at nagbigay saya ito sa isang iglap na wala ang aking pagod at takot. Binaba ko ang tuhod at nagpahayag ng pasasalamat sa anting-anting na nagdulot ng dagdag na sandata. Nang ako'y umangat, napansin ko ang
presensya ni Alitaptap na sumisinayat nagpahayag ng malaking pasasalamat at paghanga. Salamat, Tupe. Bulong ni Alitaptap. Napigilan mo ang kadiliman na lumaganap sa aming kaharian dahil sa iyong matapang na pagkilos. Kaya ikaw ay tinuturing naming bayani. Kahit na natutuwa, may lungkot na naramdaman ako. Kahit pa natapos ko ng paglaban sa demonyo, alam kong mayroon pa akong ibang misyon. Umabot sa mundo ang patuloy na pag-atake ng mga aswang sa mga walang sala. Tupe, hindi pa tapos ang laban mo. Ani ni Alitaptap. Maging ilaw ka pa rin sa dilim bilang aming tagapagtanggol. Sa pag-alis ko sa kaharian ng mga Alitaptap, dala ko ang pangako na ipagpapatuloy ko ang laban. Sa pagbalik ko sa mundong iyon, alam kong marami pang pagsubok ang haharapin ko. Pero handa akong harapin ang lahat dahil alam ko na may liwanag sa gitna ng dilim at ako ang tagapagtanggol na magdadala nito. Ilang buwan matapos ang aking tagumpay laban sa demonyo sa kaharian ng mga Alitaptap, bumalik ako sa aming bayan sa Leyte. Bagamat puno ng kasiyahan at tagumpay, nararamdaman ko ang init ng takot sa aking puso. Alam kong hindi ito ang huli kong paglalakbay laban sa kadiliman. Marami pang pagsubok ang naghihintay sa aking hinaharap. Isang umaga, habang naglalakad ako sa bayan, napagtanto ko ang kakaibang katahimikan sa paligid. Ang mga tao, habang naglalakad at nag-uusap-usap, ay parang may hinaharap na takot. Narito na naman ang kadiliman. Isang bagong uri ng aswang ang naglipa na sa aming bayan. Tupe! Tinawag ako ni Mang Jose na may ngiting misteryoso. May bagong uri ng aswang na dumating sa bayan. Mas mabangis at mas malupit. Kailangan namin ng tulong mo. Dala ang Alitaptap, tinanggap ko ang hamon sa kagubatan. Ngunit doon ako hinarap ng madilim na kaharian ng mga aswang. Pinamunuan ito ng isang mabangis na abuak. Nagsimula ang laban at sa mabilis na galaw, napadala ako sa lugar ng kadiliman ng abuak. Hindi mo kayang pigilan ang aming Panginoon. Bulong niya. Tupe, magtago ka. Sigaw ni Mang Jose mula sa malayo. Subalit ang aking pagtakbo ay parang pagtakas sa dilim na patuloy na humahabol sa akin. Ang abuak ay tila hindi napapagod at patuloy ang pag-atake. Sa isang iglap, napagtanto kong hindi ko kayang matalo ang abuak gamit lamang ang aking anting-anting. Kailangan kong humanap ng ibang paraan. Nang bigla kong maaninag ang abuak, isang ideyang biglang pumasok sa aking isipan. Napag-isipan ko na kailangan kong magsanib puwersa sa iba pang mga nilalang na kayang makipagtulungan sa akin. Sa pagmumuni-muni, naalala ko si Mandeng, ang babaeng iniligtas ko sa mga aswang noong nakaraang laban. Alam ko na meron siyang kakaibang kapangyarihan at sa pagkakataong ito, kinakailangan ko ang tulong niya. Sa tulong ng aking Alitaptap, bumalik ako sa bayan at dali-daling hinanap si Mandeng. Nakita ko siya sa loob ng isang maliit na kubo, namumula sa kalalakbay. Mandeng! Sigaw ko sa galak. Kailangan natin ng tulong mo. Ang bayan natin ay inaatake ng isang mabangis na abuak. Sa pagkakarinig ni Mandeng sa pangyayari, agad siyang sumama sa akin. Sa pagtungo namin sa lugar na paglalabanan, nagbahagi siya ng kanyang kwento. Isa pala siyang kalahating diwata at babaylan na may kakayahang makipag-ugnayan sa mga espiritu ng kalikasan. Nakilala kita, Tupe, sa iyong pagtanggap ng mga nilalang sa kaharian ng mga Alitaptap. Ani naman din. Ngayon, sama-sama tayong lalaban para sa ating bayan. Sa pagdating namin sa lugar ng kagubatan, naroon pa rin ang madilim na abuak, pero tila napansin niya ang pagdating namin. Hindi mo ako mapapasuko, Tupe. Sigaw niya at agad sumiklab ang isang masalimuot na laban.
Sa tulong ng kapangyarihan ni Mandeng, nagsimula kaming makipagsagupa sa abwak at sa kanyang mga aswang na kasamahan. Ang mga halimaw na ito ay matinding lumaban at ilang ulit na kaming napipilitang umatras. Subalit sa bawat pagkakataon na yun, nagtutulungan kaming bumangon at ipagpatuloy ang laban. Habang tatagal ang laban, napagtanto ko ang isang bagay. Ang abwak ay hindi isang pangkaraniwang aswang. Meron itong malalim na dahilan kung bakit siya nagiging mabangis at malupit. Sa gitna ng aming pagsasanib puwersa, naisip kong kailangan kong malaman ang rason sa likod ng kanyang galit at puot. Sa isang iglap ay biglang nagkaroon ng katahimikan. Ang laban ay humupa saglit at sa pagtitig ko sa abwak, napansin ko ang kanyang matinding pangungulila. "Bakit ka ba galit na galit, abwak?" Tanong ko sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagluwal ng lungkot at pangungulila. "Iniwan ako ng mga tao sa kabila ng aking anyo. Ako'y itinapon at itinuring na halimaw. Ang lahat ng aking pagmamahal ay naglaho at naiwang mag-isa sa madilim na kagubatan." Sa kanyang mga salita, naunawaan kong dahilan sa likod ng kanyang galit. Hindi lahat ng tao ay masamang ituring ang mga nilalang na kaibahan. Marami sa kanila ang handang umunawa at tanggapin ka. Sagot ko sa kanya. Sa kabila ng kanyang galit, unti-unti kong napansin ang pagbabago sa kanyang mukha. Tila may bahid ng pangunawa sa kanyang mga mata. Hindi ko ito inaasahan, pero nagbigay ito sa akin ng pag-asa. Hindi lahat ng tao ay pare-pareho, dagdag ko. Maaari kang magbago at mahanap ang liwanag sa kabila ng dilim. Nais mo bang magbago, abwak? Sa ilalim ng madilim na kagubatan, nakita ko ang abwak na nag-iisip. Sa kanyang mata, makikita ang laban ng kanyang kalooban. Sa paglipas ng ilang sandali, ang kanyang galit ay unti-unti nang napalitan. "Oo," sagot niya ng tahimik, pero may pag-asa sa kanyang mga mata. "Nais ko nang magbago." Sa sandaling iyon, naisip ko na baka may pag-asa pa para sa mga nilalang na ito. Sa tulong ni Mandeng at sa kapangyarihan ng pagpapatawad, nagsimula kaming magtrabaho upang maibalik sa tamang landas ang abwak at ang kanyang mga aswang na kasamahan. Sa pagtulong sa kanila, unti-unti silang nagbago. Ang kadiliman na sumakop sa kanilang puso ay napalitan ng liwanag at ang bayan namin ay unti-unting bumalik sa dati nitong katahimikan. Naging tagapagtaguyod ako ng pagbabago at pagkakaisa sa pagitan ng mga nilalang na may kaibahan. Sa kabila ng tagumpay, hindi ko inaasahan ang pagbabalik ng problema sa aking sariling tahanan. Isang araw, habang ako'y nagpapahinga, nadatnan ko si Kaimeng, aking anak na bunso, nakausap si Lola Arieng, ang mangkukulam na asawa ni Lolo Gracio. "Anak, alam kong ikaw ang nagdala ng sumpa sa akin," sabi ni Lola Arieng kay Kaimeng. "Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Hindi kita matatanggap bilang tunay na apo." Narinig ko ang alitang bumabalot sa pamilya at lumapit ako kay Lola Arieng at nagtanong, "Anong nangyayari?" "Ang anak mo, may sumpa. Kailangang patayin para mawala," wika ni Lola Arieng. Tinutulan ko ito. Hindi ko tatanggapin ang kaharian ng kamatayan para sa anak ko. Anong tunay na dahilan, Lola Arieng? Natuklasan ko ang lihim ni Lola Arieng. Gusto niyang itigil ang pagdami ng aming lahi. Pero di ako sumuko. Sa madilim na ritual, natagpuan ko ang solusyon. Sinubukan kong kausapin si Lola Arieng, pero galit pa rin siya. Sa gitna ng malupit na laban, ipinaalam ko kay Lola Arieng ang aking hangarin. Sa likod ng kanyang galit, nakita ko ang pusong nagdurusa. Nag-iba ang takbo ng kwento. Sa pag-alinlangan at pagpapatawad, natuklasan ko ang dahilan ng galit ni Lola Arieng.
Sa pagtagumpay sa kanyang galit, nakahanap kami ng pagkakataong baguhin ang aming kapalaran. Nalaman namin na ang pag-ibig at pangunawa ay mas malakas kaysa sa sumpa. Sa Pasko, handa kaming magdiwang at magbigay pugay sa tagumpay at pagbabago sa aming bayan. Nagkaroon kami ng pagmamahalan at kooperasyon sa ilalim ng mga ilaw ng parol at mga awit tungkol sa Kapaskuhan. Ang kwento ng aming pamilya na nagtatagumpay mula sa dilim ay inspirasyon para sa komunidad. Sa masayang pagdiriwang, nakikiisa kami sa pagpapalaganap ng pagbibigayan at malasakit sa isa't isa. Bawat tawa at tagumpay ay nagdadala ng kasiyahan sa aming selebrasyon. Habang natatapos ang taon, tuwing Pasko, kami nagpapasalamat at nagluluwal ng mensahe tungkol sa pag-asang hatid ng pagmamahal at pagsasama. Pangarap na maging inspirasyon ang aming kwento para sa iba pang mga pamilya. Isulong at patuloy na ipakita ang tangkilik at pagpapalaga sa bawat isa sa araw-araw. Mapayapang bagong taon at maligayang Pasko.